Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una ay binabati ko ang lahat ng mga nanonood ngayon at yung manonood pa sa bidyong ito. Nawa ang pagbati ng Islam ang tunay na paghahangad ng kapayapaan, katiwasayan at katahimikan ay mapasa ating lahat, at nawa ay tinanggap ng ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mga mabubuting gawain na ating naipundar, ating nagawa nitong nakaraang Ramadan. Binabati ko ang bawat isa ngayon ng maligayang pagdiriwang ng Eid al-Fitr al-Mubarak. Eid al-Fitr al-Mubarak po sa lahat dito sa Saudi Arabia at dyan sa Pilipinas. Allahumma amin. Nawa ay mapasa atin ng lahat ang habag ng ating tagapaglikha, ang kanyang kapatawaran, at lalong-lalo na ang mga ating nagawang kabutihan sa Eid al-Fitr. Ngayon po ay magbabahagi tayo ng maikli lamang patungkol sa mga ano nga ba pagkatapos ng Ramadan. Mashallah, magandang topic po ito. Kasi Ramadan laysa hunaka illa ma ba'dahu illa istimrarul amal. La na'budallaha subhanahu wa ta'ala faqat li syahri Ramadan. Hindi natin pinupuri, niluluwalhati o sinasamba si Allah dahil lamang sa Ramadan. Dapat natin sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo, o Muhammad, ang iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat dumating sa iyo ang kamatayan. So, lumipas na po ang Ramadan laysa faqat lil ibada fi shahriha bi khas wa innama hiya al madrasah al mustamirra wa tadrib. Ang Ramadan ay hindi lang sa pagsamba sa Allah dahil sumamba tayo sa Ramadan, gumawa ng maraming kabutihan. Datapot ang Ramadan ay ito ay pagsasanay na dapat patuloy nating gawin ang anumang ating naigawa. So, meron tayong mga tips again, o may mga 5 o 6 tayong pwedeng may bahagi sa inyo patungkol sa ano nga ba ang dapat natin patuloy bago ang Ramadan o bago magtapos o pagtapos ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan. So, what are the things that we are mandated or we are obliged and to continue our good deeds, of course. Una ay ang sinasabing al-istimrar ala-ta'ah. Istimralu li ta'at. Nandyan yung mga pagbasa ng Quran, nandyan yung patuloy nating pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, at nandyan ang dawamu dhikr wal istighfar. Kama qultu lakum, Ramadan laysa nihayatul ibadah, bal huwa tadrib lidhalik. Bal huwa mada at tadrib. Ang Ramadan ay hindi lang sa pagsamba, datapot ito ay buwan ng pagsasanay na patuloy nating isinasagawa. So, nandyan yung pagdarasal ng 5 beses isang araw. Isipin nyo, yung mga hindi nagdarasal noon sa Ramadan na bago nila ang sarili nila, na nagdarasal sila ng Ramadan. Lalo na yung pagsagawa ng 5 beses sa isang araw ng ating pagpapatira pa. Nandyan yung pagbabasa ng Quran. Nagpaalam na ang Ramadan. Hihinto na rin ba tayo magbasa ng Quran? Hindi po. Dapat patuloy pa rin tayong magbasa ng Quran. Dahil ito ang itinuro niya sa atin, hindi ba? Para mag-connect sa Allah subhanahu wa ta'ala and to connect with Allah subhanahu wa ta'ala continuously. Hindi yung napuputol lamang. Dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit niya at sinabi niya na inna Allah subhanahu wa ta'ala o ahabbul a'mal ilallahi subhanahu wa ta'ala al-amalu adwamuha wa inqal. Ang pinakamalugod na mahal ng Allah na gawain ay ang gawain na ito ay patuloy na tuloy-tuloy maski ito ay kakaunti lamang. Importante hindi ito naputol at ito'y tuloy-tuloy. Nandun yun yung pagbasa natin sa Quran at nandun din yung mga continuous or nandun din yung patuloy natin pag-istighfar
o pagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sana po ito ay patuloy natin. Una, siyempre pinapalahanan ko ang sarili ko para ito sa sarili ko at para rin sa sino mang nagnais na makapulot ng aral na siya ay patuloy na gawin ang anong turo ng Ramadan. Pangalawa ay ang siyamu sittati ayyam min syahri ash-Shawwal. Yung turo ng Ramadan, pangalawa, dapat ay mag-ayuno tayo ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Hindi kinakailangan na tuloy-tuloy na sunod-sunod yung 6 na araw. Datapwat importante ay 6 na araw ay mag-continue tayo ng mag-ayuno sa buwan ng Shawwal. Ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sawmu Ramadan thumma taba'ahu sittan ay limada min Shawwal ka'annahu kasiyamid dahar. Ibig sabihin, sa pag-aayuno ng buwan ng Ramadan at pag ito ay nasundan natin ng 6 na araw pagkatapos ng Ramadan, ito ay para siyang nag-ayuno ng siyamu ad dahar. Ang siyamu dahar, mga kapatid, ayon sa mga pantas, binilang nila ito, ikaw ay para kang nag-ayuno na rin ng isang taon. Subhanallah. Isipin mo yan, ang gantimpala mo ng 6 na, para ka na rin nag-ayuno ng 6 na araw lang, pero katumbas nito ay 1 taon ang gantimpala na reward na ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, dapat lang, tuloy-tuloy lang ang paggawa natin ng kabutihan at ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Of course, pag nagpaalam na siya, hindi dahil nagpaalam ka ay mawawala na rin ang mga gawain kung mabuti. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam namatay na siya, pero naiwan niya ang mga bakas ng kanyang turo. So tuloy-tuloy pa rin ito, hindi ba? Ang ating mga gawain, ito ay mapapala ng bawat isa sa atin sa mga gawain niya na sunod-sunod. So pangatlo po ay ang sinasabing at-thabat. At-thabatu wa adamu ruju' al-maasi. Ito yung pagiging patuloy kang gumagawa ng gawain hanggat ito ay tuloy-tuloy na ginagawa mo, not ikaw ay hindi ka muling babalik sa mga dati mong ginagawa na kasalanan. Alam natin yan, anong kasalanan mayroon tayo na patuloy na ginagawa. At sa Ramadan, kung ito'y napahinto natin, sana rin ito ay patuloy na rin natin ito na magawa na hindi na natin muling babalikan ang mga gawain natin ng mga maasi at dunub. Ihdar min istimrari wa tarku al-dunub. Yung babala na tayo ay wag natin muli gawin ang mga anumang napigilan natin na gawain na masama sa loob ng Ramadan. Dapat pa rin ito ituloy-tuloy. Kenaba so tigamra na wakiabukaan tanupman, nakiabukaan man sukan dusa. No. Ibig sabihin, kung tapos na ang Ramadan, open na uli. So, open na uli ang gagawin natin. Hindi po. Although, kung tayo ay nagkakamali pa rin, tuloy pa rin na humingi ng kapatawaran sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, pagkatapos noon ay ang pang-apat ay ang asyukru ala tawfiq. Magpasalamat ka, kapatid, o sister, o bro, sa ikaw ay nagawa mo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang lahat ng tao, hindi lahat ng Muslim ay nakapag-ayuno. Mayroon ng nabawian ng buhay, mayroon ng nagkasakit, mayroon ng maski nandyan pa rin ang pagkakataon pero hindi pa rin sila nag-aayuno. Magpasalamat tayo sa Allah na tayo ay patuloy na nag-ayuno at nawa ito'y tinanggap ng Allah sa atin, ang ating pag-aayuno. Ihmad rabbaka bi anna Ramadan lianna Allah ballagaka Ramadan. Was'al an yataqabbala minka. At islingin mo sa Allah na, ya Allah, tanggapin ito sa akin. Allahumma taqabbal minna a'malana innaka antas samiul alim. Ya Allah, tanggapin mo sa amin ang aming patuloy na nagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan. Panglima po ay ang sinasabing al-muhafadhatu ala nawafil. Hindi po ba sa buwan ng Ramadan tayo ay may nagawang mga gawain ng mga extra deeds, yung mga sunnah? So dapat pa rin po ito ngayon ay tuloy-tuloy pa rin siya ang paggawa ng mga sunnah. Nandyan yung sinasabi natin na as-sunanu rawatib, yung pagdarasal ng 12 rak'a na extra besides from the pag-uutos ng 5 beses isang araw. Nandyan yung salatud duha, yung mga
sinasabi nating 2 raka o 4 na raka, 6 na raka, simply as 2 raka lang maski gawin mo after ng Fajr, tapos mga after 1 oras, hanggang patuloy yan bago magduhur ng mga 30 minutes. So dapat gawin natin po yan, dahil yan ang salatul duha ay salatul tawabun at sala ito ng mga taong tunay na naghihiling ng kapatawaran sa Allah at mga taong mahal ng Allah na sila ay gumagawa ng mga extra na mga gawain. Ganun din po yung Qiyamul Lail, Allahu Akbar. Hindi ba sa Ramadan tayo ay nag-extra na prayers ng tahajjud? Oh, so dahil nawala ng Ramadan, ihihintay na rin po ba natin ng tahajjud? At least kahit papano, 2 raka lang na gawin natin, sapat na po yun. Ang punto po rito, bottom line is that whatever we have started during Ramadan, and then why should we stop, di ba? But the fact is that we should continue the lessons and the blessings of Ramadan that has taught us, di ba? So we need to continue our good deeds even after Ramadan. Even Ramadan was already done, but we need to continue our good deeds for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, because Ramadan came for us to remind us for the continuous good deeds. And of course, this is a training month of training. So whatever we've learned from Ramadan, we should continue for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we still have more strong connection with our Creator. So nandun pa rin po yung pang-anim, at dito na magtatapos yung pang-anim ay as-sohbatu as-salihin. Sa buwan ng Ramadan, nanatili tayo sa masjid, nanatili tayo sa mga taong nakilala natin, naging kaibigan natin, na laging nag-aalaala sa Allah, gumagawa ng mga kabutihan. Dapat po, kaibiganin natin ang mga taong matakutin sa Allah, mga taong gumagawa ng mga kabutihan, dahil sila ang magpapaalala sa atin, sila ang magpupursigi sa atin na patuloy na gumawa ng kabutihan. So ganyan yung istimrar ahlul khair, makitungo ng palagian sa mga kaibigan na gumagawa ng kabutihan, nag-aalaala sa iyo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibtiad an haulai al rifqusu, yung mga umiwas tayo sa mga kaibigan na sila yung mga nagdudulot sa atin ng kasamaan, yung paggawa ng kasalanan. Dapat po piliin natin yung mga yon na sila ay iwasan natin, at piliin natin ang mga mabuting kaibigan na magpapaalala sa atin sa Allah, magpapaalala sa atin sa araw ng paghukom. Ganun din al-bi'atu, na ang iyong kapaligiran ay napapaligiran ka ng mga tao na laging nag-aalaala sa Allah. Mga kapatid, napakalaki po ng impluensya sa atin ang ating mga kaibigan. Wal mar'u ala dini khalili, ang isang tao ay ayon siya sa relihiyon ng sino ang kanyang kinakasama. Sino ang pag-uugali niya, mga gawain niya, ganun din ang nangyayari kung sino siya, dahil napakalaki ang influensya niyan. Sana po itong mga 6 na tips na ito, ito ay mapaloob sa atin. Una ay ang patuloy na paggawa ng kabutihan ng mga nadulot sa atin ng Ramadan. Pangalawa ay yung pag-aayon ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal. Pangatlo ay ang panatilian na humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na wag na muling babalik sa mga gawaing kasamaan. At ang pang-apat ay ang magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na walang bilang na ipinagkaloob sa atin. Nandyan yung lakas ng katawan, nandyan yung magandang pag-iisip, nandyan yung nakakapagdasal ka at nakakapunta ka sa mga lugar na kung saan ninanais mo. Marami kayong mga tao na pinagkaitan ng kalusugan, hindi nila magawa ang kanilang gawain. So we need to thank Allah subhanahu wa ta'ala all the time, not only by thanking Ya Allah, thank you. No, that's not the point. The point is that thanking Allah subhanahu wa ta'ala is to abstain from what is haram and to perform what is mandated or what is obliged for us to perform. So, ganun din ang pang-5 ay ang paggawa ng mga sunna na ito ay tuloy-tuloy, at ang pang-6 ay makitungo palagian sa mga taong nagpapaalala sa atin sa Allah. Mga kapatid, hanggang sa muli, sana po ang mga 6 na ito na mga tips ba after ng Ramadan ay ito ay nakuha na natin ng mga aral. Nandito po tayo ngayon sa Makkah pa rin, nandito pa rin sa Makkah al-Mukarramah,
At nandito pa yung mga ibang mga kamusliman. Allahumma amin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ijtihadana innaka antas samiul alim. Bilang panghuli po, sinabi ng mga salaf na min alamat al-amal maqbul al-hasana al-hasanatu ma ba'daha. Ang isa sa mga sinyalis na tinanggap ng Allah ang ating mga mabubuting gawain, lalo na sa buwan ng Ramadan, ay ang mga gawain na ano yung napundar mo na kabutihan ay siya'y patuloy pa rin mo siyang ginagawa na mabuti. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya akhi. Min ayna anta? من اليمن. من اليمن. من اليمن ما شاء الله. شوف زي هذا زي يمني. أيوة يمن. صح؟ يمن. يا يمني. يمن. ما شاء الله اليمن. بارك الله فيك يا أخي. جزاك الله خيرا. كلنا مسلمين. كلنا مسلمين. ملتنا واحدة وربنا واحد وكعبتنا واحدة. أسأل الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. آمين يا رب. اللهم آمين. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.